Mahilig ka bang mag-vlog-vlog or simply you're just into some kind of videography? Then this one's for you. Magandang araw sa inyong lahat at welcome back sa aking munting channel. Para sa pa-unbox segment ng channel na to, meron tayo ngayon isang gadget from DJI na sobrang liit, ang sarap niya gamitin pang video-video ng kung ano-ano. And that is this DJI Osmo Nano. Unbox lang natin. Nakakailan na din ako nang nabili sa online na official store ni DJI, and I gotta say, nagagandahan ako sa style nila. Kasi naka-bubble wrap na sa labas, tapos sa loob ng box may foam at bubble wrap pa uli yung item para hindi agad nadadamage yung item na binili mo sa kanila. Tapos ultimo yung box din nga pala, may branding pa ng DJI. Pwede mo gamitin pang prank kapag paglalagyan mo ng regalo. Akalain nila ang generous mo kasi may DJI na nakasulat sa box. So, ito na yung DJI Osmo Nano na standard combo. Ganito itsura ng box niya, paikot. Ayan. Yung mga inclusions niya inside the box ay nakasulat na dito sa likod. Sa kabilang side naman is yung ibang selling point features ng Nano. Buksan na natin. So, dito sa gilid, nakasuksok si Nano mismo. Tapos yung katabing box na umiipit sa kanya ay yung lagayan naman ng mga accessories niya. At may free sticker pa siya. Etong mga included na accessories niya, para sa isang nagbebenta ng action camera, medyo generous na to sa totoo lang. Madami ka na pwede magawang creative shots mo gamit itong mga to. So, itong mga nilalaman niya. Hard plastic case para sa camera, magnetic cap clip, magnetic lanyard, suction mount with adjustable and detachable body, the DJI Osmo Nano itself, manual, warranty card, sticker, Type-C USB cable. Yung lanyard nga pala may tamang positioning dito para kumapit ng husto sa magnet ng lanyard, yung magnet ng Nano. Sundan nyo na lang maigi yung illustrations niya para magka-idea kayo. Yung multifunctional vision dock ay rated lang ng IPX4 splash resistance habang nakakabit lang sa camera. So iwasan nyo na lang siya basa-basain or kahit mawasikan lang ng kahit anong liquid, lalo na kung detach yung camera. At lalong wag na wag nyo din siya ilulublob, kundi alam nyo na. Yung buong katawan ni Nano, may pagka see-through siya, pero hindi mo kita ang internals. For me, gandang-ganda ako sa ganitong style. Parang may pagka matte finish siya, pero hindi naman magaspang, and hindi naman sobrang smooth. Yung ilalim ng camera module at nung vision dock ay halos magkapares lang. So, pwede sila parehas gamitan ng mga DJI mounting accessories. At medyo may pagka backwards compatible din siya pagdating sa accessories. Si camera module ay may lens cap, protective cover. Natatanggal to, tapos swap out nyo lang sa mga ND filters nyo for a much cinematic kaek-ekan. Waterproof nga pala si camera, pero make sure nyo lang lagi na mahigpit yung lens cover bago nyo siya ibasain or ilublob sa tubig, or else. How is it after owning it for a couple of months? I've been using this camera for almost a year na din, and I gotta say, masayang-masaya ako sa pag-purchase ko nito. Nagagampanan niya mostly lahat ng mga needs ko sa isang camera, except na lang ang mga 360 shots. Kasi hindi nga naman siya 360 camera in the first place. Pero everything else, pasado siya sa akin. Ang body niya is made of plastic. May pagka see-through siya. Pero kahit ganito lang yung body niya, napaka-solid niya at premium pa rin somehow ang feel nito kasi hindi siya made of cheap plastic. Yung ibang plastics kasi sa unang tingin at hawak, mararamdaman mo agad na cheap siya at madaling masira. Pero dito, hindi mo mararamdaman yun. Siguro hindi ko siya ma-explain na maayos sa ibang tao, pero I hope you get my drift. Sobrang flexible lang Nano, lalo na kung mayu-utilize mo yung magnetic body niya. Thanks to its magnetic body, nailalagay ko siya kung saan-saan basta metallic surface. Malaking plus yun lalo na kapag hindi ko dalang tripod or stick ko. Or kung may mga areas na hindi ko magamitan ng ibang gears ko. Malinaw mga shots niya, capable siya up to 4K pero hindi ko siya ginagamit to record in 4K kasi una, malaking file size to work with. Kumbaga, it will lead to storage problems. Pangalawa, mabilis malobat at mag-overheat. At pangatlo, mostly ng tao dito sa Pinas or sa mga nanonood din ng mga videos online, hindi lahat naka-transition into 4K devices. Meron na mga naka 4K TVs pero malamang iilan lang sa atin. Meron din users ng mga phones and tablets naman na capable ng 4K streaming. Kaso sa bagal kasi ng internet dito sa Pinas,
hindi rin sila nanonood ng 4K for sure. Tsaka, playing on a 4K TV does not necessarily mean na magiging maganda lagi ang output sa display. Truth be told, para lang siyang na-upscaled na video pero yung clarity hindi naman gaano kalaki ang difference. Noticeable lang siya para sa mga matatalas ang mata at keen sa details. Pero honestly, para sa akin, halos same lang siya in terms of quality and you can live with it being in 2K or 1080p resolution lang. Ang pagiging 4K niya, hindi katulad ng mga nakikita nyong demo videos sa mga 4K na TVs dun sa mall. Ang isa sa mga masayang features nito is kapag nalobat yung main camera. Kabit mo lang siya uli sa dock para mag-recharge, then boom, you're back on track. Base sa experience ko, kung gagawa ka ng matagalang film, kailangan mo magbaon ng charger or power bank. Another thing na matutuwa ka ding feature is yung feature na hindi na kailangan ng transmitter kasi integrated na siya sa Nano. Unlike sa ibang cameras na kailangan mo pa ng transmitter para lang magamit yung mic. Which leads me to another thing. Pwede kang bumili na lang ng mic na standalone at makakatipid ka pa na sobrang laki. Capable siya ng dalawang microphone. Ang unang mic na ikakabit mo ang magiging left channel, while yung second mic naman ang magiging right channel. Kung marunong ka mag-monitoring ng sounds, lalo na kung naka-headset ka, mapapansin mo ang flow ng audio via left and right channels. Dahil portable nga siya, ang space saver din niya sa bag gaya ng karamihang cameras. Kung kagaya nyo ako na gusto lagi mag-travel light, yung bag mo eventually liliit ng liliit para lang madala mo siya anywhere you go. Overall, satisfied naman at masaya ako sa mga naging experience ko bilang isang owner ng Nano. Mga pros and cons na nakita ko about dito. Para sa pros, super portable siya. Good for stealth or yung mga patagong kuha kasi black siya at maliit. Stealthy din dahil pwede mo i-disable ang LED at ang sounds. Magnetic, so pwede mo ikabit sa iba't ibang bagay na metallic. Halos pwede mo magamit mga lumang accessories ng DJI action cameras mo kung meron ka man kagaya ng mounts. Can use ND filters. Camera can stand on its own. Splash-proof body, waterproof camera. May difference on. Can still record on 1080p. Can extend memory via micro SD. It can fast charge. Has 2 batteries. Screen rotates or yung katawan niya. Can receive software updates. Can do 10-bit or 8-bit color. Can accept 2 mics at the same time. Can do normal, wide, and ultra-wide shots. Type-C siya. Isa sa mga favorite ko, ang Rocksteady feature niya. Can use the dock to charge the camera. Can use the camera away from the body by a few meters and still have visibility sa dock. High bitrate, cheap, and affordable. Para sa cons, slightly bigger at medyo bulky lang ng kaunti kung ikukumpara sa closest competitor niya noon, which is yung Go 3 at Go 3S. Kasi ibang kaso na yung closest competitor niya ngayon, which is yung Go Ultra. Kapag medyo pa-low light na or talagang dumilim na, medyo pumapangit na kuha niya. Kahit sabihin mong 60 frames per second ang kuha mo, medyo nalilesen ng bahagya ang frames per second niya, pati ang quality niya compared sa umaga or well-lit na areas. Pero competitive pa rin, di tulad ng iba. Not so good combined battery life. Given na yun, kasi maganda ang internals niya. Sadyang hindi lang talaga kaya mag-push ng mas malaking battery size kung portability at small form factor ang main goal ng manufacturer dito. Overheating? No display when recording with a mic. Pero sa app, pwede naman. 64GB as a starting memory is not enough. Out of the box, you can only charge the camera using the dock. Need to buy Telecine equivalent magnetic charger para i-charge ang camera. No option na hindi maging wide. Parang yung sa mga phone camera lang. Yung edges kasi parang may pagka fisheye pa rin ang dating. Good to poor low light shots. Shaky na blurry na ewan kapag maalog ang shot sa low lit areas. Non-replaceable batteries. Incorrect touch response paminsan. In general, if you're going to venture in this hobby, mahal ang accessories niya. Lalo na yung mga rabbit cages. Ang onti na mga choices na accessories if you want to somewhat maging stealth tulad ng Minion or Astronaut na skins available online. Pero don't worry, there are cheaper options naman. Currently, you cannot buy as standalone either yung dock or yung camera in case mawala yung isa. You cannot use it as a webcam. Would have been nice if may hard case din sana si dock na included. Wala siyang loop recording para magamit as a dashcam kung mapagtripan mo man na gawin yon. Laging naikot yung display or yung preview kapag nagagalaw mo din yung orientation nung dock. Akala ko nung una yung camera lang dapat ang nag-a-adjust. Yung pala pati yung dock na din. Dapat fix kung fix. May times na hindi siya nag-auto-connect, lalo na kung inon mo yung Nano na hindi siya nakakabit silang dalawa. So need mo mag-reconnect at ipagkabit sila just to proceed. Slow mo niya in 4K ay limitado lang sa mababang frame rates. Para naman sa medyo love or hate features niya, yung clip that locks yung camera at module,
Maganda siya kasi added strength na din ng kapit. For safety na din ng camera para di basta tumalsik or matanggal. Hassle lang talaga paminsan yung pagpindot-pindot pa nila compared sa pag-snap together nung dalawang module via strong magnets. Kulay black lang siya. Maganda for stealth lalo na sa mga madidilim na pagpapatungan mo ni Nano. Pero meron din kasi na iba na gusto ng ibang kulay. Kagaya ko, hanap ko ay white or gray pero wala. Ito lang ang available talaga. Pagdating sa software update, parang nakadalawa lang yata ako at in-address lang nila yung overheating at nagdagdag lang ng onting features. Pero I think that's it. Parang yun lang. Deep inside, naghahangad pa ako dahil feeling ko madami pa sila pwedeng maplansya dito or room for improvements. Kagaya na lang ng preview or display kapag detach ang camera habang nakakonect sa mic habang nagre-record. Inasikaso na nila to nung previous update pero hindi nila inayos ang implementation. Having two shutter buttons. Kung sa camera ka nag-start pumindot, dock or undock, magre-record na siya ng kusa without the display. Whereas kung sa dock ka nag-start pumindot, makikita mo muna yung preview bago ka mag-decide kung paglalaroan mo lang ba siya or kung magre-record ka na. Okay naman siya, kaso sana yung sa button sa camera kung naka-dock, sana mag-preview din muna instead na mag-record agad. Unless undock muna bago mo pinindot, then maganda yun for point and shoot occasions mo. Last is yung process nila ng registration muna bago mo siya fully magamit. It has its own pros and cons pero ayoko na masyado mag-dwell about dito. Kung baguhan ka pa lang sa mundo ng portable cameras for vlogging or even sa action cameras, then this is one that I can highly recommend. Malino siya sa umaga, pwede masubmerge, pwede mag-capture ng patago, pwede dikit sa mga bakal for more angles and field of view na hindi kailangan ng tripod. Ang dali din niya maibulsa, pwede gamitin as temporary na dashcam. All those wonderful things that I've mentioned sa halagang abot kaya at hindi nakakapanghinayang sa bulsa, that's really hard to beat. Yun kung hindi ka maselan sa mga bagay na nabanggit ko kanina. May mga flaws din siya, yes oo meron. Pero sa price na inaalok niya, mag-isip-isip ka. Wala ka halos mabibili na tatapat sa features niya for that price range. At panigurado, eventually, matututo ka din deadmahin ang mga flaws niyang yun. Ito nga pala mga sample shots niya. Ang ganda niya gamitin as an alternative na dashcam basta sa umaga, wag kapag low light na. Sa aking pagtetesting noon, mas basa pa niya mga plate numbers kahit mag-post ka pa. Kaysa sa dashcam ng DDPI 2X namin na partida, may Sony sensor pa sa lagay na yan. Ang problema, wag lang i-compare sa low light talaga. Kinaganda nito, ang dami mong creative freedom na pwedeng magawa kung gusto mo mag-venture into videography at storytelling. Imagination mo na lang ang limit. Sana nakatulong kahit papano itong munting review ko ng DJI Osmo Nano para sa inyo na naghahanap ng honest reviews about sa kamerang ito. Anyway, if you find this review useful, palike naman ang video na to, subscribe na din kayo kung hindi naman masama sa loob nyo, para na din matulungan nyo mag-grow itong channel ko. Maraming salamat sa panonood, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli, paalam muna pansamantala.